magsimula, simulan ko muna po ito sa panalangin. Tayo po'y panalangin. Ama naming banal, salamat po sa pribilehiyo, Panginoon, tumayo sa harapan ng mga anak mo, Panginoon, na dala ang salita mo, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa gabi nito, Panginoon. Natingnan nila ang salitang ito na hindi galing sa amin, hindi galing sa iyo, Panginoon. Nawa ang salitang ito, Panginoon, hindi kalakasan, pagbabago ng buhay, Panginoon, lalong pagkapoy sa iyo, Diyos. At sa aming pagkatapos, Panginoon, Lord, muli ka naming maranasan, Panginoon. Lord, nagpapakumbaba kami, Panginoon, na wala po kami kayang gawin kung wala ka naman sa buhay namin. Dahil salitang ito, Panginoon, ay hindi katiyakan ng aming kaligtasan sa inaharap. Ikaw lamang maitas sa pangalan ng Jesus. Amen. Kapang po natin ang Panginoon. Sa gabi ito, gusto ko pong simulan yung ang mensahe, no? Sino po dito ang gusto yumaman? Amen. So parang kakaiba po. Sa panahon natin ng pandemic ngayon, mga kapatid, kailangan natin financially stable tayo. Hindi ba? Amen. Sino bang hindi gustong yumaman? Hindi po networking i-share po sa atin, ha? Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, napaka-importante na ikaw ay financial stable. Dahil karaniwan nga, makita natin sa iba't ibang mga tao, kanya-kanya silang diskarte, no, kung paano sila makaka-survive ngayon. At mahirap, kapatid, kapag ang inaasahan lang ay trabaho. Amen, di ba? Sino po dito yung nakaranas na mga kapatid na okay naman yung sahod niya, pero lagi siyang gipit? Amen? Meron po bang gano'n? Ako po, naranasan ko po yan. Parang, tapos minsan dumating pa sa buhay natin, no? Lumalaki yung sahod mo, pero ang nangyayari, gipit ka pa rin. Hello? Amen po ba? Mga kapatid, sa gabi ito, gusto kong makunawaan natin na kailangan natin gumawa po ng paraan. No? Kailangan natin magkaroon ng investment. Sabihin ko nga, investment. Investment. Ulitin ko po, yung po networking, mga kapatid. Amen? Baka po mapalayo tayo. Pero sa gabi ito, mga kapatid, napakahalaga sa panahon natin ngayon na meron kang investment. Ano po ba yung investment, mga kapatid? Ito po yung may pagkukunang kabukod sa active income mo. Kasi yung trabaho, kapatid, tinatawag po yung active income. Amen? At kailangan mong humanap ng passive income. At yun po ang investment. Amen? At marami sa atin, alam ko po na yung iba sa atin may mga investment na dito. Amen? Mga kapatid, bakit po ba natin kailangan investment? Ano mga kapatid, ako po, personally, naalala ko, meron po akong matulog. Nag-invest ako pumila ng aircon. Para naman magkaroon ako ng masarap na tulog. At iba naman sa atin na nag-invest tayo sa sasakyan para easy travel. Amen po ba? Ang investing, kapatid, yan yung isang bagay, kapatid, na kailangan mong gawin para ikaw ay kumita. Amen? At hindi lamang yun. Hindi lamang kumita, kundi ikaw, kapatid, ay makapag-save, no? At higit sa lahat, magkaroon ka ng benepisyo. Hindi lamang ngayon. Kasi may dalawang features pang investment. Yung current sacrifice for future benefits. Amen po ba? Gagawin mong magsakripisyo ka ngayon para sa pagdating ng panahon, meron kang aanihin, kapatid. At ganyan din ang paglilingkod natin. Amen po ba? Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, marami sa atin, kanya-kanya tayo yung ginagawa, kanya-kanya tayo yung iniisip. Minsan nakakalimutan na natin ang kahalagahan, no, ng pag-i-invest. No? Hindi lamang dito sa mundo, higit sa lahat sa Panginoon. Alam niyo po yung ginagawa natin ngayon, investment niya, kapatid. Na minsan alam ko po, marami sa atin, may kanya-kanya tayong ginagawa, may busy tayo, pero napakapalad mo dahil naiintindihan mo na yung Panginoon. Amen po ba? At buksan natin, mga kapatid, ang ating mga Biblia sa aklat po ng Matthew chapter 25, verse 14. The following verse. Okay lang po ba magbasa po tayo? Sabi dito, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto, ang bawat isa ayon sa kanyang kakayanan. Binigyan ng isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Umilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalanan iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto.
Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto na kanyang Panginoon. Pagpalain po ng Panginoon sa salita. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, paano ka ba ang galawan mo pagdating sa Panginoon? Natanong mo ba ang sarili mo? Paano ka gumalaw pagdating sa Panginoon? Ito ba yung alipin na napagkatiwalaan ng 5,000 salaping ginto? O ikaw yung alipin na napagkatiwalaan ng 2,000 salaping ginto? O ikaw naman kapatid, yung alipin na napagkatiwalaan ng 1,000 salaping ginto? Minsan po ba, nakita natin sa sarili, saan kaya tayo doon? Saan kaya tayo doon? Mga kapatid, kung babalikan po natin, ang sabi doon, sa unang tumanggap ng 5,000 salaping ginto, pagkaabot ng kanyang Panginoon, umalis siya agad at ipinangalakal niya. Hello? Marami sa ating mga kapatid, nagtatanong-tanong pa. Marami sa ating mga kapatid, nagpupuya-puya-puy pa. Hello? Bago tayo sumunod. Tingnan niyo po, yung karakter, nung unang karakter sa kwento, mga kapatid, yung unang tumanggap ng 5,000 salaping ginto, ang sabi ko, pagkatanggap, umalis agad at pinangalakan. At ang title ko na mensahe ko sa gabi nito ay ikalahan. Hello? Mga kapatid, anumang bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, kung hindi mo ikakalakan, wala po yung kwenta. Tandaan mo kapatid, ang kwento ng mayamang hangal. Hello? Maraming nag-i-invest, pero wrong investment. Dahil nag-i-invest sila sa mundo, hindi sa Diyos. No? Kapatid, huwag niyo po akong mamaliin. Hindi masama ang mundo. Marami nga sa atin, no? Talagang focus pagdating sa trabaho. No? Focus pagdating sa career. Di ba naman enjoyment? Hindi po yan masama, kapatid. Pero kapatid, alam mo masama? Pag mas pinahalagan mo ang isang bagay kesa sa Diyos. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Marami sa ating mga kapatid, sa panahon natin ngayon, nakatingin na lang tayo kung anong mayroong sitwasyon. No? Nakakalimutan natin ang pinakamahalagang bagay. Na ibinigay sa ito ng Panginoon, no? Na pinagkatiwalaan ka ng Diyos at siya'y umalis. Tandaan mo kapatid, sabi ng Biblia, walang bumaba galing sa langit ang babalik sa langit. Umalis ang Panginoon kapatid, binigyan niya tayo ng kanyang-kanyang kalakal. At nasa sa atin ngayon ang kapaparamaanan kapatid kung paano natin ipapangalakalan. Sa kwento po ngayon, maiintindihan natin una, may comparison. Bakit Lord yung iba 5? Bakit yung ako 2? Bakit yung isa-isa? Kapatid, pag pinag-usapan natin ang blessing, may hindi talaga tayo. Pero kapatid, hindi blessing yung kapatid, yun ay responsibilidad. Hello? Ngayon, pag naiintindihan mo palang responsibilidad pala yun, baka umayaw ka na. Hello? Lord, okay pala ako sa kalahating salaping ginto. Kita mo, naganap ka pa. Hello? Kapatid, hindi madaling maglingkod. Kaya pa napakaganda ng mensahe na ating Pastor Robin nakarang week, kapatid. Ang paglilingkod, kapatid, hindi madali. Dapat hindi ka palagas, dapat palaguan. Marami sa atin ngayon, tingnan mo nga yung kalakal mo, kapatid, anong status. Hello? Kapatid, kung mag-i-invest ka na lang, huwag panandalihan. Kasi ang investment, long-term yan, kapatid. Forever. Hello? Walang forever dito sa lupa, kapatid, pero sa langit meron. Amen? Buksan nga po natin, mga kapatid, ang kwento ng mayamang hangal. Sa aklat po ng dito po sa Luke chapter 16 verse 21. Luke chapter 16 verse 21. Ang sabi po dito, mga kapatid, basahin po natin. Ang sabi po dito sa Luke chapter 16 verse 21.
sorry po, sa ano po pala. Ang sabi doon mga kapatid sa yan, sabi doon, no? Ito po, sabi dito sa Luke chapter 12 pala, verse 16. Sabi doon, pagkatapos sinaysay ni Jesus sa isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang pupurin, kaya sinabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na. Ipag-iiba ko ang aking mga kamali at magpapatayo ko ng mas malaki doon. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya magpahinga ka na, kumain, uminom, at magpakasaya. Pagpalain ko ng panahon sa lahat. Mga kapatid, marami sa ating ganyan, no? Nag-i-invest tayo sa mundo. Amen? I challenge po sa mga nanonood po sa online, sa lahat ng nakakarinig ng mensahe. Mga kapatid, alam ko po, marami sa atin ngayon. Dahil tayo ay nasa bahay lang. Marami sa atin, puro sarili natin, no? Nagbibigay tayo ng oras sa sarili natin. Pero kapatid, hindi masama yun. Pero hindi sa lahat, unahin mo ang Panginoon. Matuto tayo sa binasa natin sa kwento na mayroong isang mayaman kapatid, no? Na ang sabi niya doon sa kwento, no? Ano kayang gagawin ko sa kayamanan ko? Alam ko na, masisira ko ng aking warn. Tapos magpapalit mas gagawa ko ng mas malaki at ilalagay ko, no? Lahat ng kayamanan ko pagkatapos magpapahinga na lamang. Nag-invest ang taong mayaman na yun para lang dito sa mundo. Pero ang sabi ng Diyos, hangal, sa gabing ito, babawiin ko na ang iyong buhay. At sino ngayon ang makapagliligtas sa iyo? Alam niyo mga kapatid na sa amin ng Biblia, ano ba mapapala ng isang tao? Marating niya man ang lahat sa mundo ito kung mapapahamot naman ang kanyang tao. Kapatid, sabihin na natin ito na ang dakila, ikaw ang pinakasikat. Pero kapatid, alam mo ba, ang sabi ng Biblia, akala mo mayaman ka, pero may tunay na mahirap. Akala mo ikay nakadamit, pero ikay gubad. Hello? At sa mensahe ko, kapatid, meron akong tatlong bagay na gusto ko po na ang bawat sa atin ay mag-invest. Amen? Unang bagay, mag-invest tayo, kapatid, invest in spiritual things. Amen? Invest to the things that we don't see. Amen? Sa mga bagay na hindi nakikita. Mag-invest tayo, mga kapatid, sa bagay na spiritual. Sa mga bagay na hindi temporal, kundi sa mga bagay, kapatid, na panghabang panahon, panghabang buhay. At ang lahat ng mga bagay sa mundo ito, sabi ng Biblia, kapatid, mawawala. Pero ang salita ng Panginoon ay mananatili kailangan. Amen? Sabi doon, mga kapatid, sabi dito, sa aklat ko ng Galatians chapter 6 verse 8, sabi dito, nagtatanim para sa sarili niyang laman, ayaan ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit na nagtatanim para sa Espiritu, ayaan ng buhay ng laman. Amen. Kapatid, kapag ikaw ay nagtanim para sa sarili mo lang, nasabi ng Biblia, aanin ka lang ng pagkabulok. Higit sa lahat, kapatid, kung magtatanim ka, itanim mo na sa Espiritu. Amen. Itanim mo dahil ang Espiritu, kapatid, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Marami sa ating mga kapatid, lalo-lalo na, kapatid, hindi ulitin ko po, marami nagpapadaig tayo sa agod. Alam natin may gawain ng Panginoon, pero inuuna natin yung laman natin. Hello? Kapatid, naalala ko pa nga po, yung trabaho ko medyo complete po dito sa schedule sa midweek. Pero sabi ko, Panginoon, gusto ko lagi umatin. Ang ginagawa ko po, kahit po hindi ako makaabot ng praise and worship sa Word of God, basta kahit makakapak lang ako dito, kahit lang mga 10 minutes, okay na ako doon. Basta importante makarating ako. Kapatid, alam ng Panginoon kung anong kalagayan mo. Ang gusto na ng Panginoon, magkaroon ka ng pusa. Kung paano. Hello?
tayong hahanapin pa. Nasa Diyos na po ang lahat, mga kapatid. Huwag hindi na po panahon, kapatid, na para tayo magpahinga. Dahil darating po ang Panginoon na hahanapin niya yung binigay niya sa iyo, kapatid. Hindi nag-expect, kapatid, ang Panginoon na ibigay mo lahat, kapatid. Pero kapatid, huwag mong hayaan na maging tulad ka ng isang alipin na walang ginawa, natakot, ayaw mag-take ng risk, puro reservation, ayaw nang natatakot siya mag-fail siya. Kapatid, ang paglilingkod po sa Panginoon ay hindi mo kailangan maging perfecto. Ang kailangan mo lang, kapatid, sumunod ka. Hello? Kapatid, sabi ng Biblia, hindi ang nakikinig, kundi ang sumusunod at kinakalimutan ng Panginoon. Kaya kapatid, I just want to encourage everyone. Lahat po tayo ngayon, tingnan natin ang ating mga sarili. Ano na bang estado ng kalakal na binigay sa inyong Panginoon? Ito ba'y tumutubo ba o paluin? Hello? Ulitin ko po. Tanungin mo ulit ang sarili mo. Anong estado ng kalakal na ibinigay sa inyong Panginoon? Ito ba ay tumutubo pa o ito'y paluin na? Kapatid, sa investment po, kailangan binabantayan mo yan. Hindi mo pwedeng hayaan lang yan, kapatid. Dapat binabantayan mo yan para alam mo ang status mo. Kaya nga sabi ng Biblia, no, Lord, siya sa ating mong puso ko. Ano ba ang status mo sa iyo, Panginoon? Kailangan namin, kapatid, tanungin natin ang ating sarili at ang Panginoon. Ano pa ba? Kung nalulugod pa ba siya sa mga ginagawa natin? Ano yung mga kapatid? Maraming tao sa panahon natin ngayon nag-i-invest sa mundo. Sa mga bagay na gusto niya, hindi yan malilig. Hello? Sa mga bagay na gusto niya, hindi yan na-absent. Pero pagdating sa Panginoon, kapatid, kayang-kaya ipagpalit ang Panginoon. Ako sasabihin mo, ano sa'yo. Kapatid, ipakita mo din yung salita. Ipakita mo sa tuwa. Ang paglilingkod sa Panginoon, kapatid, hindi madali. Kailangan mong kalimutan ang sarili. Kaya kapatid, sa lahat na nakakanin sa salita ng Panginoon sa gabi, kung mag-i-invest ka na lamang, huwag na sa laman. Mag-invest ka sa Espiritu. Sa mga bagay na hindi nakita. Sa mga bagay, kapatid, na nasa langit. Na doon, walang sisira. Sabi ng Biblia, no, walang tanga. No? Walang kalawang. Walang magnanakaw sa makayaman na naiipon mo. Kapatid, lahat tayo, haharap tayo sa Panginoon, hahatulan tayo ng Panginoon ayon sa ginawa natin. Ayon sa ibinigay niya sa atin. Hindi ka hanapin ng Diyos, kapatid, ng mga bagay na wala kang hanapin ng Diyos ibinigay niya sa iyo. Amen po ba? Sige po, palakpan po natin ang Panginoon. Alam mo po mga kapatid, ang pinakamalaking question dito sa tatlong karakter na ito, hindi kung paano binigay yung lima, yung dalawa, yung isa. Kundi ang tanong dito, kapatid, paano mo ipapangalakan yung bagay na meron mo? Amen po ba? Paano mo ipapangalakan, kapatid? Isa ng alam, kapatid, dahil mo narinig kay Maki Bishop, isa ng alam, no? Yung kalakad mo ng anak, attender ka na lang, hindi mo magawa. Meron kang nasusundo sa'yo, ayaw mo pong sumabay. Gusto mo pa sa online. Kapatid, hindi na ito ang panahon para tayo ay magpapanding-banding. At pangalawang investment po, kapatid, una sa spiritual, pangalawang po, kapatid, na investment sa kaluluwa. Invest po yun. Amen? Bakit po? Ang sabi po ng Hebreo chapter 9 verse 27, sapagkat niloob ng Panginoon na ang buhay ng tao ay minsan lamang at pagkatapos sa pag-uwi. Kapatid, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. No? Kapag ikaw ay namatay, kapatid, at hindi mo na ipangalakan ang binigay sa ng Panginoon, darating siya. At ang sabi niya, kapatid, kunin mo sa Kanya yung nalalabing sa Kanya, ibigay mo dun sa meron ba. Kapatid, mag-invest tayo, mga kapatid, sa ating kaluluwa. Amen? Kung paano pinapaganda, kung paano pinapagwapo ang sarili mo, dapat higit mo, mga kapatid, higit mong ayusin ang iyong kaluluwa, higit mong pagpalain ang iyong kaluluwa. Higit kang mag-invest sa iyong kaluluwa, kapatid. Dahil ang kaluluwa, yan lang ang may credits, kapatid. Lahat tayo mamamatay ang katawang lupa natin, pero ang kaluluwa mo mananatili. Amen po ba? Kaya kapatid, kung mag-i-invest ka na ng kapatid, huwag lang puro sa sarili mo, huwag lang puro sa lamang dapat sa spiritual mo, bumili ka ng mga libro na tungkol sa Panginoon. Amen? Manglibre ka at makapag-fellowship ka sa labas para may payag ng salita ng Panginoon.
Kapatid, it's part of investment. At higit sa lahat, kapatid, huwag natin kakalimutan ng ating iglesia. Amen? Lahat yung ibinibigay mo, hindi po yan tinatago ni Mami. Hello? Hindi yan kinukuha ng mga pastor. Yan po yung pupunta sa kalwalti ng Panginoon. Amen? Yung huwag kang kapatid, huwag kang masyadong tiko pang kamay mo sa pagbibigay. Isipin mo na lang kapatid, na sa Diyos mo yung ibinigay. Hindi sa pastor mo kapatid. Dahil kapag ganun ang isipan mo, mali ka na sa investment ka kapatid. Amen po ba? Sa gitna mo po ito, klase mga kapatid, pangatlong investment kapatid, mag-invest ka, invest yung time sa oras. Hello? Ang sabi po, kapatid, na aklat po ng John chapter 9 verse 4, ang sabi po doon, magtrabaho ka habang umaga ka. Amen. Dahil sasabit ang gabi na hindi na pwede magtrabaho. Hello? Eh bata pa naman ako, marami ganyan ang katwiran. Hindi pa ako handa ngayon. Pabanding-banding kapatid. Pakadatnan ka ng Panginoon. Amen? Hindi po ba sa loob ng isang araw may 24 oras? Hindi po ba dita? Meron kang 7 oras na ikaw ay magtatrabaho, meron kang 8 oras para matulog, may oras ka sa Facebook, may oras ka sa YouTube, iba, may Instagram, may TikTok pa. Pero kapatid, ilang minuto lang, hindi natin kaya bigay sa Panginoon. Minsan, mas nakakalimutan natin ang Diyos kaysa mga bagay na meron pa. Amen po ba? Kapatid, mag-invest ka sa oras. Hindi pinag-uusapan dito kung matanda ka na o bata ka pa. Ang pinag-uusapan dito, kapatid, habang may pagkakataon pa, habang malakas ka pa, habang nakakatayo ka pa, habang kaya mo pang itaas ang kamay ko kapatid, ibigay mo buhay mo sa Panginoon. Hello? Ako po'y lungkot ng lungkot sa mga tao ko. Hindi marunong magpahalaga sa Diyos. Pero lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon, Lord. Mabuti na lang nakilala kita. Mabuti na lang, Panginoon. Nabuksan mo yung mata ko, nakikita ko. Pero hindi natin dapat sila kapatid sisihin. Kailangan tulungan natin sila makakita rin. Amen po ba? Kailangan yung mga mahina, tulungan natin palakasin sila. Kapatid, nakakalungkot po. Dahil marami, kung totoo sila, napakarami sana nating workers ngayong gabi. Pero maraming tao tinitake for granted lang nila yung kailangan na ibigay sa kanila ng Panginoon. Kapatid, sabi ko nga, napag-usapan namin ni Pastor Rodi minsan. Gusto ko magpahinga minsan. Ay sobrang talagang una ako sa kulog. Pero hindi ako mapakali pag nakapikit ako tapos naisip ko may gawain sa iglesia. Amen. Kapatid, yan din ba ang puso mo? O ikaw manhid ka na sanay ka na hayaan mo na lang kapag may gawain. Hello? Kapatid, hindi po ako nagmamalinis. Pero gusto kong maunawaan mo, kung totoo ang pag-ibig mo sa Panginoon, sana meron kang ganun berde. Na hindi ka makapakali. Habang nakikita mo, makapatiran mo nagpupuri, pero wala ka. Habang nakikita mo, makapatiran mo kapatid, na natin dito nagtsatsaga, pero anong ginagawa mo? Tapos pag dumating ka, pag nakipag-fellowship ka, parang napaka-apoy mo. Kapatid, I'm sorry to tell you, kailangan mong ikalakal yung ibinigay sa'yo ng Panginoon. Dahil ng Panginoon at hahanapin na sa'yo ang ibinigay niya. Amen po ba? Amen. At sa gabi nito mga kapatid, gusto ko pong muling paalalaan ang bawat isa. Tanungin mo muli ang sarili mo. Taas mo kayang may babalik sa Panginoon yung bagay na binigay na may tubo. O ikaw yung katulad ng isang tao na kapag bumalik ang Panginoon, sasabihin mo, Lord, sorry. Kapatid, walang sorry kay Lord. Kapag babalik ka kapatid, kung anong inatnan niya. Kaya sabi ng Biblia, naway taknang ka ng Panginoon na bilibot sa kanya. Naway taknang ka ng Panginoon na ikaw ay handa. Na kapatid, ang Panginoon darating muli na parang isang magnanakaw. Kapatid, tayo po'y tumayo. Tandaan po natin mga kapatid ng investment, nangangailangan po ito ng risk. Hindi mo kailangan matakot kapatid na ikaw ay magkamali. Amen? Ganun talaga. Pero kapatid, ang lahat ng bagay na ibibigay mo sa mundo, lahat yan mayroong kalubihan.
lahat yan, kapatid. Dahil tao lang yan. Tao lang tayo. Ang mundo ay para sa tao lang, kapatid. Pero lahat ng bagay na invest sa Panginoon, hindi ka malulugi. Oras mo, lakas mo, amen, kapatid. Pera mo, lahat yan pag ibinigay mo sa Panginoon, ibabalik ng Panginoon yan sa'yo, kapatid. Kaya huwag ka lang dapat ito nga, mga kapatid. Pero, ang sabi nga dito, mga kapatid, no? We are sitting in the shade today because our pastors planted a tree a long time ago. Kapatid, anumang kalalagayan spiritual meron ka, hindi dahil sa sarili mo lang, kundi meron mga pastor, katulad ng ating Mami Bishop, na nagtayo ng puno na matagal na panahon na. Nag-invest sila ng kanilang pagod, ng kanilang puyag, ng kanilang pag-ibig, ng kanilang sakripisyo noon pa man. Kaya ka nakatayo dyan ngayon. Kaya, kapatid, ano ba naman, kapatid? Nasa pagkakataon na yung magtulungan tayo. I challenge everyone, kapatid, mag-invest ka sa church. Tulungan mo ang ating church. Kapatid, pera-pera lang yan. Katulad sinabi ko, kapag ibinigay mo yan sa Panginoon, hindi yan makakalimutan ng Panginoon. At ikaw ay nag-i-invest sa Espiritu, hindi sa laman. Katulad ng sabi ng pinasa natin kanina, ang nagtatanim para sa laman, hayaan ang pagkagulo ng kamatayan. Katulad ng taong hangal, nagtanim lang siya para sa mundo, para sa kanyang sarili. Pero nakalimutan niya itanim ang bagay na yun para sa Panginoon. Hello? Kapatid, alam niyo po ba kung sino muna nag-invest sa atin? Ang Diyos Ama. Nag-invest niya kanyang pupunayan, pag-iba po niya ang Panginoon Jesus. Nang kasalanan ko ay malinis. Kapatid, ang challenge ay God did not give you what you have right now just to hide it. God expecting you. God has big expectation from you. Kapatid, ito pong challenge sa gabi ito. Yung kalakal na mayroon ka, are you gonna use it for your own pleasure? Are you gonna use it selfishly? Or you're gonna use it for the glory of God? To bless others. To serve Him. Kapatid, ang kalakal na meron ka, saan mo gagamitin? Para lang ba sa sarili mo? O para paglingkuran panwalati ang Diyos? Sa gabi ito, mga kapatid, pagbulay-bulayan natin kung ang stand ng kalakal na ibigay sa ating Panginoon. Lord, I pray na sa pagbabalik mo, Panginoon, kung ano man yung bagay na binigay mo sa akin, Panginoon, Lord, maibalik namin ng doble sa iyo. Huwag mo ngayon, Panginoon, na kung paano mo itong iniwan, ganun mo rin babalikan, Panginoon. Lord, palayain mo kami sa anong bagay na nagmamahal pa rin kami sa aming mga sarili, O Diyos. Lord, tulungan mo kung kalimutan ang aming sarili at ito nang makita sa buhay namin. Tulungan mo kami, Lord, na mag-invest sa aming spiritual, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, mag-invest, Panginoon, sa aming kaluluwa. Tulungan mo kami mag-invest, Panginoon, sa oras. Dahil, Lord, malapit na ang pagbabalik mo. At huwag mo kami ngayon, madagdag mo, Panginoon, na hindi naglilingkod sa iyo, na hindi maapoy sa iyo. Huwag mo kami ngayon, dagdag, Panginoon, ang puso namin na hindi maayos. Lord, tulungan mo kami. Dagdag mo kami, Panginoon, na naglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama, sa kami ito. Ikaw ang pagpala ng salita sa pangalan ng Jesus. Sige po, tayo mag-worship ng Lord. Nasa ito mula sa ito sa spiritual server. Life to Lord. Sige po, awitan na natin sa Panginoon.
Amen.